Okay, so good afternoon. Ayan. Ang init ngayon, Miss Alfie. Sa inyo, kamusta? Sobrang Mainit talaga yung init. panahon. Grabe. Hindi ko na alam Nangihina kung ako eh. Nangihina ako sa init. Okay. Ewan parang ko mas na. okay pa talaga yung maulan, no, Miss Alfie? Ewan ko. Parang iba na ata ngayon eh. Pag sinabi mo maulan. Paiba-iba, hindi mo alam kung ano ba yung panahon talaga. So, Oo. praise God, we're safe and praise God, it's Friday. Yes, it's Ayan. Friday. Again. True, ang Ayan. bilis, no? Para talagang yung Monday, bigla na lang Friday. Ayan. So, Totoo. meron tayong another guest for this afternoon. I'm sure inspiring na naman po ang kanyang story. Ayan, sa ating mga viewers nga, hello po, good afternoon sa inyo. Please don't forget to invite your teams or friends or colleagues to join us sa ating Friday Praise Story. Ayan, baka ito na pala yung encouragement na kailangan yung marinig for today. Okay, so, sige, wag na po nating patagalin. By the way, guys, good afternoon again. This is our Friday Praise Story. So, hindi ko na po masyadong ipoprolong yung agony for everyone. So, I'll be introducing our guest for this afternoon. By the way, if you're watching this on live, please use hashtag #TeamLive. And if you're watching this on replay, please use hashtag #TeamReplay. Okay, sige, let's introduce our guest for this afternoon. Our today's guest is an accounting graduate in 1986. Ayan, sino pong 1986 batch dito? Ayan, comment lang po kayo dyan. And worked in government for a long time. In 2014, she opted for early retirement due to government streamlining. And by then, she started her journey as a freelance bookkeeper catering to local clients and has over 18 clients now. Wow, dalawa na lang, madam. 20 na. Wow, congratulations po. Galing In her naman. freelancing, she owns her time and the freedom to be where she wants, especially for her family, with her family and community service. And she's venturing into this online bookkeeping world. She's already now giving back to the community as leader in TBSA. And let's learn more at her inspiring story in today's episode of Friday Praise Story. So let's all welcome Miss Maril Vic. Tama ba? Ababa. Ayan po. Hi, madam! Hi, I good like your afternoon hair. po, coaches. Hello po. You're so beautiful. Thank you. Lahat tayo beautiful. Aba. Yes, Friend fresh na tayo. fresh, madam. Kami Siguro haggard yung na buhok ko, haggard. coach. Siguro yung buhok ko ang nabe-beautifulan nyo. Hindi, overall yan, madam. Ayan, kamusta po yung weather dyan bago tayo mag-chikahan? Okay naman po dito. Nandito po ako sa Daet, Cam Norte. Sa place na kung saan na-assign yung asawa ko. Opo. Pero Camsur po kami. So that's the beauty of freelancing. Freelancer kasi kahit saan, dala-dala lang. Yun. Yes. Oh, yan. Okay naman po dito. Medyo gloomy lang. Gloomy. Hindi mo siya masyado mainit po. Kami po dito pawis na. Lahat nagsingit-singit, pawis na. So, Kaya yan. pala nakataas yung camera mo, Miss Shari. Kung nga po, ising ko lang. Ayan. Ayun. Para makita naman yung beauty. Okay. Ayan, medyo, ayan. Sige po. Yes, Miss Maril Vic. How do your friends call you? Kasi medyo mahaba yung name mo eh. Nga po. Ano kayong pag-pronounce? Maril Vic? Or Mariel Vic po. Anyway, may history yan, kaya lang, later na lang po. Actually, dalawa ang name ko. Yung very close sa akin, ang tawag sa akin is Vic. Pero sa business world, sa online world is Mariel. Maria? Mariel. Apo. Yung mga close sa akin na yung pangpula pa nung bata, Vic ang tawag sa akin. So, yun. Ayun. Pero Mariel is okay for me. Bali, big. Yeah. Close tayo, maki-close tayo, madam. Big. Vic. Oo, pwede yun. Okay. So, si Miss Vic, ayan. Miss Vic, kwentuhan mo naman po kami. Ano po yung backstory ninyo before you
decide do this freelancing full time. Okay. Pero bago po yan, Coach, pwede pong batiin muna yung mga babies ko dyan sa TBSA. Baka malimutan ko mamaya. So, shout out. Kumusta po sa mga babies namin sa Team Connoisseur under kay Mariel and SGL Mila. And also kay Sis Mila na nasa Singapore ngayon. Enjoy your vacation. Wow! So, yung pong tanong na background story ko ay, so, kanina nga pag-introduce sa akin is yon. So, etong freelancing kasi, nag-wrap up lang ito sa buhay ko nung, yung talagang time na, yun, yung maalis ako sa work ko kasi affected nga po yung position ko that time sa government streamlining. So, iyak nang iyak ako noon kasi sabi ko, sarili ko, Lord, why ka ko na ngayong nasa kasagsagi ang expenses namin sa mga educational expenses namin sa mga anak namin. We have 6 kids. That time, they are all in school. So, tinatanong ko si Lord, why na sa ngayon, mawawalan ako, or hindi naman talaga actually mawawalan, kaya lang, I have the option to stay. Kasi kahit ako professional eligible civil service, pag na-affect yung position, it's either you stay or you go. Pero pag mag-stay ako, mababa ang sweldo, hindi na siya magiging permanent. So, hanggang diyan ka na lang. So, ayaw ko niyan. So, nakita ko po, for all those years, 1987 to 2013, sa office po, ako po ang ina-audit ng auditor. So, that time, I gained yung mga ina-audit ka, kung mga hawak ng, yung NGAS pa noon, National Government System, Accounting System, yung cash receipts, yung cash disbursement. So, yun, pray ako ng pray kay Lord. Ano ba, Lord, ang fallback ko? Ano ang fallback ko para, kasi actually kami ng mag-asawa, diyan kami nagkakilala, diyan kami nagkaasawahan, diyan kami nagka-anim na anak. So palagi lang po kaming sama-sama palagi. So yun, kaya tinatanong ko si Lord, why kako aalisin niya ako? So ganun. So nag-isip po ako ng way, or ano ba ang pwede kong backup plan? Kaya lang, ang naisip ko naman, sabi nila, kung anong skill ang nandyan na sa'yo, yun ang pagyamanin mo. So, naisip ko, so, di ba, marunong ako mag-bookkeeping, marunong ako mag-accounting. So, ang naisip ko talaga po noon, that was 2013, nalaman namin na by 2014 of August, talagang go na kami sa government service. So, noon pa lang na July 2013, ni-register ko na ang bookkeeping service ko sa DTI, sa BIR, kasi para magkaroon ako ng K, or magkaroon ako ng na makipag-transact, or makipag-mouth, ayun, advertise na mouth, ano ba yun? Yung, i-advert ko lang, word of mouth, na meron akong business na ganito. Yan po ang ginawa ko. Palagi lang ako pag may pumupunta sa office noon, uy, magbo-bookkeeping ako. Kasi mga negosyante yun yung mga pupunta sa office mga coco lumber dealers sila. Yun. So, yun ang sinasabi ko sa kanila. So, in time na, kaya yung BIR noon, that time, di ba, monthly pa ang submission nila ng tinatanong ako, ba't palagi kang walang transaction? So, wala pa naman talagang transaction, madam. Inano ko lang talaga ito, backup plan ko kasi ganito nga. Later on, magre-retire ako early. So, pero nung October 2013, may kumatok kasi yun nga, may kina ako, naglagay ako sa bahay ng bookkeeping services. So, nakita nila. So, kung may kumatok, magpapa-clean up ng books niya kasi may open cases sa BIR. So, maganda na, di ba? Maganda ba, coaches, yung 10,000 na cheque, issuean ka sa bahay mo, dun sa office ko, sa home office ko, 10,000, that time, 2013.
Agad So, diba? tuwang-tuwa po ako doon. Yun, tuwang-tuwa ako. Yun ang first ever client ko sa local. Local. Kaya, ganito pala yun. Sabi ko, sa government service, ano lang yun eh. Parang, parang benefit lang yun na isahan. Pero ito pala, meron pang darating. Pag may 10,000, may darating pa. Kung magdagdag pa ng kliyente, okay pa. So, ganun po ang backstory ko. Why na, pinurso ko talaga, unang-una pa, yun ang naisip ko. Siguro, yun ang inspiration ni Lord. Kasi, yan nga, kung anong skill daw ang nandito na sa atin, yun ang pagyamanin. So, yan po ang naging inspiration ko that time. Why na, nakaano ako ng bookkeeping. And siguro yung online freelancing, online dito ngayon, ibang story naman yun. So, ibang story naman. Nakita ko lang yun po sa nakita ko lang sa FB, kayo. Kasi naghahanap na po nga ako ng, for ilang clients na, ang journey pala ng bookkeeper, especially kung nag-iisa ka lang, ikaw lahat, ako lahat. So, yung time na kailangan na talaga ng yung technology, yung di na lang Excel palagi. Kasi mahirap eh. Ilang client kung lahat Excel. Buti nga po kasi ang ginagawa ko sa mga client ko, tinuturuan ko yung staff nila. Ako ang sineset up ko ang books sa BIR ngayon, books pa, manual pa, sineset up ko na po yan, and then, yung debit, credit, yung mga accounts nila. Tapos, tinuturuan ko po yun mag-record. And then, at the end of the month, yung total doon, yun ang nire-report nila sa akin. Tapos, minsan, nagbibisit na lang ako, tinitingnan ko yung books nila kung maayos. So, ganun. Ganun na lang po ang Kaya, sa 18 clients, hindi man masyado ako nahirapan kasi may katulong ako sila. Kung partner sila. Kaya, ngayon po sa online, kung pag-uusapan po ang online foreign freelancing, ang gusto ko ganito. Ganitong setup. Yung parang hindi ako time pressured. Yan, partner ko sila. So yan po, siguro madami na ako na i-story, kwento. Ano po? Okay. So yun po. So, sa ngayon po ba, Miss Mariel, ayan. Miss Mariel, lahat po ba ng mga clients ninyo ay local po ba? Yes po. Local po sila. Local po sila. See, okay. Miss Mariel, paano po niyo na-encounter yung TBSA? Tsaka, paano yung reason ba't nagkaroon kayo ng interest in joining TBSA? Yes po. Actually, yun nga, yung medyo naiisip ko or yung foresight ko po kasi is parang later on magiging digitalized itong bookkeeping. Tsaka may mga iba naman akong ka-tie up na mga accountant na yan, pero mayroon din sila. So talagang ako mismo talaga ang gagawa. Ako mismo ang hahanap ng way para paano maging effective, efficient yung trabaho as bookkeeper. Kaya po, sabi ko, titingin ako kung anong mga mag-aaral, learning, na mga bagong sa technology. Ganon. Kasi sa bookkeeping kasi na palaging nag-upgrade, parang especially sa BIR, palaging may bago. So volatile ang niya. So yan. Yan po. Dito ba tawag na kliyente? So so ganun po. Kaya nakita ko po sa pag-search ko sa internet, I came across TBSA and also other, pero ni-research ko, ang daming, ito ang hinahanap ko. Sabi ko, and as of now, I can testify na ang TBSA, ang ganda. Lahat module, ako na lang talaga ang problema kung hindi pa mag-aano. So, yun. Why na-encounter ko po yung TBSA. So, thankful po ako sa TBSA, especially ngayon, kasi yung natutunan ko ngayon, kahit hindi pa nga ako sa software, yun talaga ang target ko, sa software. Pero yung mga proposal, yung pag sa client, pag-close, gamit po talaga. So, yun. Yan po ang malaking pasasalamat ko sa TBSA. And siguro,
Kaya appreciate ko po. Thank you po. Thank you sa TBSA, sa inyo coaches na meron kayong ganito na nakakatulong sa mga, especially sa mga baguhan o nag-start pa lang ng mga bookkeepers sa online freelancers. Ayun. Thank you din, Miss V. Okay. So, regarding proposal, pwede niyo po yan i-apply sa local prospects po. Opo. Actually nga, coach, actually, ang remote, yung naisip ko, ginagawa ko na nga ngayon eh. Pwede siyang i-remote sa local. So, kasi yung thank you dun sa trainer ko ngayon, taga TBSA din siya, reach out po siya sa LinkedIn sa akin. So, yun ang gawaan namin, naka-team viewer kami minsan. Pero, ang ganda, kasi, the mentor is the mentee, and the mentee is the mentor. So, ganun po. May natututunan ako sa kanya, may natutunan siya. Parang tipong ganyan, kasi, Gen X ako, Gen Y siya. Complementary. Yan po. Okay naman. Okay. Okay, so next question po, Miss Vic, no? Since freelancing na po kayo ngayon, ano po yung nakikita niyo mga challenges? And then, how did you overcome these challenges? So, ang mga challenges po na-encounter ko, speaking personally, is yung unang-una, galing ako sa employed, and then lumipat ako sa self-employed. So, yung mentality, yung dapat ang una kong yung bagang kalaban ko ang sarili ko sa mindset. Kasi kung may business ka, may tutulungan ka mga kliyente na nakadepend sa'yo, aalis ka sa comfort zone mo. So, kasi dun sa employment, 8 to 5 okay na, pero pag business owner ka or ang kliyente mo nangailangan sa'yo, after pa ng 5 o'clock, dapat nandyan ka. So, yun po yung mindset na yun. And, challenge yan, although, challenge yan sa akin noon. And, minsan, nagsiset in pa din siya. Kaya sabi ko din, continuous learning and continuous lang ng yung mga consistency. So, yan ang mga challenges. And then, ang isa pang challenge, pag lumalaki na pala ang negosyo, you have to find help from other people. Hindi mo pwedeng sarilinin. Kasi hindi mo sa business, hindi mo kayang mag-isa talaga. Na dapat makatulong ka din. So, siguro, in due time, later, so yan, may matutulungan ako, may magtutulong sa akin. So, yun po. Wow, galing naman. I agree dun, Miss Alfie, about business. No? So, since na-mention niya rin dahil siya ay kapwa nating business woman din, di ba? Totoo yun, no? Kapag business ka talaga, ibang-iba siya from being in the corporate. Kasi if you're a business owner, hindi na lang yung usual task na ginagawa mo sa corporate yung gagawin mo. It's beyond that. At saka yun nga, it's not, I'm gonna tell it, na hindi talaga po para sa lahat yung freelancing. Kasi, freelancing is actually owning your business. So, if you're not ready to own a business, so I think you need to think about it. Okay? I think isa yun sa pwede kong advice din po, or I think narinig yun na rin po sa iba na hindi po talaga siya para sa lahat. Okay? So, if you're not really ready to start or go out of your comfort zone, baka kailangan mo munang pag-isipan. Kasi yun nga, yung time mo, totoo yan, at first, hindi talaga siya hanggang 8 to 5 lang eh. Times talaga na you need to work 16 hours a day because you're doing something for your business. You need to grow it. You're planting, lalo na nung una, di ba, Miss Vic, hindi naman siya agad na may clients ka. Kailangan mo talaga i-promote yung business mo. Ikaw, nagpa-skill ka pa ng parang posting dun sa bahay para lang, di ba, yung malaman ng ibang tao na I'm doing this. Kasi kailangan intentional ka dun sa business na pa-inform mo sa kanila na meron akong ganito. Unless nga naman sinabi mo, hindi naman nila a-avail yung services mo, diba? So, ayun, maraming mga sacrifices, maraming effort, maraming po talaga yung sa una. Pero once, na yun nga, nakuha mo na yung first client, mabilis na lang talaga, Miss Vic, diba? Parang alam mo na kung ano yung gagawin ko for the next, mas magaan yung flow
dun sa pagmamarket. Kasi minsan word of mouth, lalo na kapag maganda yung services, di ba? Referral na Yes yun. po. Magpo-flow na lang talaga. So, yes, talagang kapag business owner ka, mag-grow at mag-grow ka. Wala kang choice. Kundi ganun yung papupuntahan mo eh. Kailangan mong i-grow yung business na pinagkatiwala sa'yo. Otherwise, you have to go back to corporate. You have to look for someone ulit kung saan ka magiging pagtrabaho. Diba? So, ganun po talaga. And of course, starting a business, may risk po talaga. So, you need to be prepared din dun sa area mo yun. So, lagi dapat meron po tayong mga backup plans. Right? So, grabe yun na. Meron dito, sabi dito, noon pa daw May yung 17 local clients. So, ngayon daw po, ilan na? Actually ngayon may isang proposal akong hinad. Hopefully yung proposal na pattern nga sa atin. Pattern doon natutunan ko, ang ganda. So hinad-in ko sa kanya, so mag-feedback siya sa akin. And then actually itong business natin or yung freelancing sa bookkeeping is a trust and confidence business. And it's people business. Yung hindi lang sa atin, dapat makapag-ano tayo ng business relationships sa kanila talaga. Yun. Para ma-retain natin sila. Yun. Yes. Trust and confidence talaga siya. Exactly. Kasi parang kayo na po yung magiging sandalan nila when it comes to financials. Diba parang ganun, diba, Miss Alfie? Ay, andyan si Alfie eh. Tanungan ko nga magkano yung expenses namin for the month. Yes. Ay, andyan si Miss Alfie eh. Diba? Tanong ko nga kung magkano yung income namin for this month. So, very important nga po yun. Lalo na, syempre, dapat alam mo din yung ginagawa mo so that you can give accurate data, information to your clients. And, kanina, Miss Alfie, minention niya about delegating ng task, no? Iba talaga yung power kapag, syempre, if you really want to grow your business, hindi mo naman talaga kayang lahat. Hindi naman po tayo mga, superheroes na we can do everything, diba? Yes. And, nakakatuwa kasi si Miss Vic nakapagbigay na rin po siya ng employment sa ibang tao. Yun yung yun yung masaya doon. Ayan, sabi ni Miss Yes, Grace dito, pag freelancer ka daw, business owner 24/7. Opo. Sabi nga niyan, free ka sa 8 to 5, pero ano ka sa 24/7? Oo. Minsan mag-message, ayun. Pero parang mo na rin eh, parang part na rin sa routine mo. So, yun. The important thing here is na-serve mo yung needs ng mga clients natin. Ayan, si Mr. Hernand, ayun. That's the challenge, shifting from an employee mindset to a business owner mindset. Ayan. Yun nga po, syempre hindi naman po agad talaga mangyayari yun. Actually, bigla na lang siyang mangyayari kapag you decided to be a business owner talaga. And kasama siya dun sa process na pagdadaanan mo eh. Syempre, if you're building a business, basically, you have to put your shoe as, kailangan mo isipin, business owner na ako. If you're a business owner, ano ba yung ginagawa ng mga successful business owner? And you will act that way. So, lilista mo yan. Dapat, ganito ako, ganyan. Yung parang specific. And then, parang, unti-unti, in reality, ina-adapt mo na yung ganong klaseng attitude. Diba? It takes time, but, kaya nyo rin po yan, Sir Hernand, kung yun po yung path na gusto nyo talaga. And yun, number 1, prayer. Pag-pray po natin yan. Para may guidance. Yeah. Kasi noon po ako nasa government service pa ako. Kasi for 27 years, minsan, sa government service is mahirap baga ang promotion. Hindi masyadong napopromote. So, pag ako nababurn out, nag-enroll ako sa school or sa masteral. Kasi, parang na-stagnant ang utak ko. Pag once na, yan lang, wala akong inaano. Kaya, yung mga pinag-aralan ko, nagamit ko po yun sa freelancing. Kasi yung people skill, yung pag-negotiate, yan. So nagamit po siya. Kaya yung mga so mag-invest kayo sa sarili nyo. Mag-invest kayo sa education or learning. Kasi magagamit nyo yan later on. Kung hindi pa ngayon,
Kasi nag-realize ko, yung pag-ano ko pala, yung pinag-aralan ko, nagamit ko talaga siya nung time na sa ano na, wala na ako sa government service, na nasa negosyo, nasa business ko na ako na ang magdidiskarte. Ako na ang magdidiskarte. Hindi nila ako sunod ng sunod. Ako na ang magdi-decide. So, yun po. Yes, personal development is part of investment natin as a business owner. Kasi we get wisdom from mentors, di ba? Or fellow business owners. And then, eventually, baka pwede rin siyang gawin sa ating mga businesses, di ba? So, nakaka-ano lang din kasi we learn from their experiences din. Diba? Yung mga setbacks din po, diba? Yung mga ganun, baka along the way, maranasan mo yun. At least sila, nagbigay na sila ng advices na paano i-overcome yung mga ganung setback. And ang sarap kaya noon, di ba, Miss Rose, nakikipag, yung network mo lumalawak talaga. Yes, totoo yan. Oo. Ganun nga, yung kahapon, nakipag-meet ako sa kabatch ko na meron palang online bookkeeping, gano'n. So, ayun, no? Parang nakakatulong, no? Anyway, yung parang naisip mo sa sarili mo na yun bang sa mga ginagawa mo, marami kang na-influence, marami kang natulungan. Kasi, ang sinabi niya kasi sa akin is, very thankful siya na meron palang ganitong opportunity na nasa bahay lang, ayun, na pwede kang makapag-serve ng clients. Okay. Yan. So, Miss Vic, dahil po full-time freelancer ka na po, ano po yung mga nakikita ninyong benefits yung setup na work from home? Alam mo, ang ganda po. Ang ganda ng setup ng work from home. Alam mo, nung panahon na nasa government service pa ako, and then sunod-sunod yung pag-anak ko. Kasi anim yun every 2 years nanganganak ako. Tapos, siyempre, kukuha ako ng kasambahay na iba-ibang ugali. Iba-ibang ugali na na-adapt minsan ng mga anak natin. So, sabi ko sa asawa ko, ano kayang way na makabalik yung mga panahon na yung mga babae nandito lang sa bahay. Tapos yung mga lalaki, yun ang nag-earn So, nakita ko ngayon, sabi ko nga doon sa ano namin, sa AC, yung mga young mommies pa, very fortunate kayo. Kasi that was my frustration during the time na ako'y mga maliit pa yung anak ko. Kasi I have to leave them sa kasambahay after 2 months. So at least kayo ngayon, pag nasa full-time, nasa work from home, nandyan lang kayo sa bahay. Although meron mga challenges of work from home. Pero at least manageable. Manageable ang mga challenges dyan na encounter natin. Ako mismo na-encounter ko ang out of focus pag nasa work from home. Minsan out of focus kung anong nakikita ko. Kaya minsan ilang beses na ako nakalipat kung saan na parte ng bahay ng office ko. Para hindi ako maistorbo nila. Kasi dadaan, ganyan. Pero sabi ko sa kanila, grabe ang benefit especially sa mga working moms na mga nag-start pa lang. Kasi nakikita nyo yung mga anak nyo paglaki. Yan ang isang benefit. And then, anytime, nandiyan ka na sa bahay. Diyan na sa bahay, na-enjoy mo na. Hindi ka na yung traffic. Wala ang traffic na mapunta ka ng office, ma-encounter ka ng traffic. Nandiyan na sa bahay . It's just mindset again. Mindset again. Kasi parang, namumroblema na naman tayo kasi work from home. Hindi na. Parang tipong ganyan. So, kung ganyan, wala palang palagi na lang may problema. Dapat palagi tayong may solusyon. So, ako naman po, ang ginagawa ko, nung time na, yun talagang struggle ko po sa totoo lang, share ko, challenge ko, nang start, na nandyan sa bahay ang bookkeeping ko. Ilang parte ako ng bahay na nagsiset up. Tapos sabi nung asawa ko, nalilito na ako sa iyo, saan ba talaga ang opisina mo? Ano ba talaga ang opisina? Kasi, minsan ang trabaho ng bookkeeper is moody. Minsan may panahon siya na dapat di ka maistorbo. May panahon siya dapat magpa-filing ka lang. So, ganun po. Kaya ngayon, at least nakahanap ako isang safe place doon sa bahay.
Ano sabi ng asawa ko, ano ba? Final na ba yan? Sabi ko, oo. So, ganun pa sa mga challenges. So, ang challenge actually, pag sa work from home, mindset again. It's just about acceptance na lang kung paano. So, actually, wala naman talagang challenge pag sa work from home kasi nandyan na eh. Nandiyan ka na sa kung the why na we are working as this, is for the home, for the family. So, nandiyan na tayo sa family natin. So, yun. Yun ang na-realize ko po. Kaya ngayon, hindi nila ako umiimik or hindi na ako namumroblema. Exactly. So, yan. It's actually more on it's more on the benefits. Mas marami yung benefits na kaysa Yes. sa kasi really kahit ano naman pong tatahakin natin path, diba? Mas sigurado challenges. May kulang problema pa rin na bago tayo haharapin. Oo. That's Yes. sigurado yan. And tama yung sabi ni Mr. Vic, it's really mindset. Dadalhin mo yan kahit saan ka pumunta eh. How you see things differently, iba yung perspective. Yes. True. Diba? Yun eh. Nakakatawa, no? Sabi niya kanina yun, flexibility and saves time. Tama yun yung aga ka. Minsan pag nagbibiyahe po tayo, ako talaga noon, hirap po talaga akong gumising ng maaga. Masarap ka matulog. Ikaw pa, diba? Yung traffic. And ako yung talaga yung amoy nung pagbibiyahe. So, talagang sabi ko, Lord, ayoko ng ganitong klaseng setup. Talagang nasa iyo eh, diba? Oo, tama. Kung gusto mo, yun yung i-workout mo, yun yung gusto mo ikatrack, yun yung pagtatrabahuhan mo na klase ng career or business. Ganun talaga. So, I think kayo guys, sa mga nanonood natin, dapat alam nyo kung ano po yung gusto nyo gawin sa buhay eh. Kasi from there, may start yung mga next steps, yung mga next na diskarte, okay, and then you're preparing yourself then sa possible challenges. And yung mga backup plans, dapat ready, nakasalansan, hindi yung biglaan eh, mahirap kasi yung biglaan, diba? And then ito, sa dito ni Sir Hernard, I started freelancing, may 2 barangay LGUs as clients. So, wow, ito na. Another part-time employee since I started realizing to act as their consultant and business owner. Iba talaga yung mindsetting. It's a game changer daw. Exactly. Dadalhin niyo po kasi talaga yan kahit saan. Seeing things in a different perspective or a different way talaga. Ganun siya eh. Kailangan po talaga natin yan sa buhay. So, ayan. Ayun. Okay. Eto si Michelle, malapit na daw siya mag-work from home. Wow! Abangan namin yan, Michelle. Yes. Okay. Yeah. So, eto Miss Vic. Okay, para po sa inyo, how do you define success? Wow. Ang success po sa akin is very personal. So, kaya minsan pag may narinig ako na success, papasabi success. So that's a win. Kaya success sa akin po is little wins. I don't have to wait for other big para lang maging successful. Every day once na may small win ako, it's a success for me. And once na may success po ako, na feel ko 'yan, nire-reward ko po ang sarili ko. Nire-reward ko kaagad. para kako, yun bagang ma-uplift naman yung sarili ko. And then I have to, yung pag-work ko, yung bagang meron ako inspiration. Yun. So, ang success sa akin is little wins in every day. Kung may wins ako, yun ang success ko. Siguro, yung personal feeling baga na-accomplish mo in a day, anong na-accomplish mo, goal ko, na-accomplish ko yan. So, it's a success for me. So, it's very personal. Siguro sa iba, meron din silang ibang definition ng success. And we respect that. Yes, definitely. May mga kanya-kanya talaga tayong version, no? On how we define success. Ayan. So, yung iba, priorities, relationship, ayan. Being with your family, okay. Yung iba is career-driven, ganyan. So, depende yan sa yung mga whys, kumbaga kung saan tayo na nakafocus. Okay, so, yun nga. Each individual is unique. Okay, ayan.
Okay. Eto po, Miss Vic, para po dun sa mga nag-aspire, no, to start this freelancing, okay, yung mga newbies, yung mga nag-e-explore, ano po yung pwede ninyong ibigay na advice? So doon po sa mga newbies na nag-aspire, yung talagang ang gustong-gusto nila talaga, na talaga ito talaga ang aking, mga 2 to 3 years from now, 5 years from now, gusto talagang maging successful as bookkeeper online. You have to step out of your comfort zone. Yun lang. And then, invest yourself sa education, learning. Kasi yan lang ang yung skill, pag-upskill. Kasi yun ang, especially ngayong mga panahon, ang bilis magbago ng ano natin. Dapat agile. Agile ang mga ano ngayon, workers. So, ang ano ko ngayon, ang advice ko sa kanila is be consistent, focus, mag-sacrifice muna. Kasi ang sabi ko nga sa kanila, yung sa AC namin, ang sacrifice, temporary lang yan. Later on, you will reap the fruit ng labor mo, sabi ko nan sa kanila. Kasi minsan, tayo, kung nandito tayo sa comfort zone, nandyan na lang, pero walang improvement dyan. So, kasi ako, ganyan din ako eh. Dati ako nasa comfort zone. Kasi po, introvert ako eh. Ang gusto ko, ako lang. Pero sa mga natutunan ko, na-attendan kong seminars, kasi mahilig din ako mag-attend ng mga seminars noon eh. Nung nag-start na ako mag-freelance, mga 20 to 13, hanggang dyan sa time na yan. Mahilig, ako naghahanap ng mga seminars, pupunta pa ako dyan sa mga kung tatanong pa, ano ang mga seminars na nandyan. Kasi I want to equip myself. So, yun po ang pwedeng, equip yourself now. Ayun. So, yun yung advice, no? Para dun sa mga aspiring online bookkeepers and accountants. So, focus po tayo sa growth mindset and then commitment to continuous learning. Para, hindi tayo mapag-iwanan. Okay? Yung para bang kung ano yung mga nasa trend, okay? We go with the trend. Kung ano yung mga applicable yung mga learnings, ganon. So, kumbaga pa, i-take natin yon and then i-apply natin agad. Okay? And one thing na yun nga sinasabi ni Miss Vic, dapat meron din tayong focus. Lalong-lalo na po kung saan tayo passionate, ayan, yung sinasabi ni Miss Vic yung una-una na kung passion mo is for bookkeeping, then focus on that skill. Tapos, you find ways how are you going to mapalago yung ganun na skill mo. Okay. Ayun. Yan. So, grabe. Very, very inspiring po talaga yung story ni Miss Yes. Vic, di ba? So, ayan, meron na tayong marami na tayong mga comments. So, later mabasahin natin ulit yung ibang hindi natin na-mention. So, sabi ni Herner dito, mabuhay ang mga introverts. So, bago po tayo matapos for this afternoon, ayan. So, actually, buhatan ng mga bookkeepers and accountant, introvert sila. Oh, yan nga. Diba? Ganun po Kasi talaga. ayaw magpa-disturbo. Kasi kami, pera to eh. Kailangan balance lahat to. Talaga yan, di ba? True. So, let me just read this verse bago tayo matapos dahil ating Friday Praise Story ngayong hapon. So, Psalm 9:1, I will give thanks to you, Lord. With all my heart, I will tell all of your wonderful deeds. Ito yan na, narinig po natin yung another inspiring story po ni Miss Vic. Grabe, dami niya rin pong pinagdaanan. Pero, yun nga po, galing siya sa government. And then, meron pa siyang 6 kids. Okay, and then right now, meron siyang owning her own business. Hindi po talaga madali yan. I'm sure marami siyang pinagdaanan, maraming ups and downs. And nakakatuwa lang kasi hindi siya nanatili dun sa mindset na alam niya magpapabagsak sa kanya. Pinili niya yung mindset na magiging better person siya. So, meron nga akong nakita sa Facebook, sabi niya ganon, isang quote sabi, to be successful, you don't need you don't need a better job. You don't need a better home. You don't need a better phone. You don't need a better car. You don't need a better clothes. You only need a better mindset. Diba? So, ganun siya. Totoo naman, diba? And mindset really changes everything. Yes. Okay?
may mga bagay po tayo na control and meron din tayong mga bagay na hindi natin kontrolado. So, isa siguro sa kontrolado natin is yung mindset natin. How we see things and not how others see what we do. Kasi yung ibang tao, kahit gano'n ka-better person, kahit you're doing your best, meron at meron po talaga silang masasabi. And yun yung bagay na hindi natin kontrolado. Yes. So, hayaan natin sila. So, it's like ikaw kung paano mo i-handle yung mga taong yun na maaring nagda-down sa'yo. Or could be, pwede mong gamitin yun as inspiration. Ako, isang season ng buhay ko, ginamit ko yun, na there are people na nagsasabi sa akin that I will never be successful in this area. Pero hindi ko siya tinignan as something na magpapababa sa akin. But I see that as something na magiging better ako. Pinrove ko na lang sa sarili ko and not proving him or her na okay, ito na ako ngayon. No. Yung hinanap ko yung mga bagay na pwede pang ayusin sa akin, sa skills ko, sa pag-ugali ko, how I deliver my services. And natutuwa naman ako kasi it makes me a better person. And really, it changes my mindset. And masaya po kami ni Miss Alfie ngayon na nagagamit din po kami na i-share yung experiences po namin sa ibang tao. So, ayan, grabe Miss Vic. Sobra po talagang inspiring yung story nyo. And I'm sure, yan, nag-rejoice din po yung mga ka-team nyo. I think nakita ko sila dito, nag-cheer up sila kanina. So, sobra po silang proud sa inyo. Ayan, so thank you daw po. Ayan, SGL Maria, sabi ni Zaira. Ayan na sila. So, the support, ayan sila, nakatuwa naman. So, si Miss Melody, sabi dito, focus, mindset, and upskill. And si Miss Torby, sabi niya, freelancing is a gift from God. Sabi niya, considering the benefits we get, not only financially, but the fact we stay at home and raise children hands-on. That is something. Totoo yan. Grabe. So, iba yon. Iba kasi yung time na nai-spend mo talaga with your family. Priceless. And then, meron ka pang, yun nga, you're working from home, nakakapag-provide ka pa sa kanila. You spend time with them at the same time na meron kang pagkukuhanan ng provision para provide dun sa mga needs din nila. Even their wants, di ba? So, ayan. So, yun na po sila. Basa lang tayo ng konting comments bago po tayo mag-end. Ayan. And sabi ni Miss Shine dito, relate much, Ate Vic, buong bahay office ko. Kasi nga po ko siya pagkakausap sa client. Diba, laki ng office natin. Buong bahay. Okay. Tapos, minsan sabihan mo pa yung mga kasama, ops, huwag maingay, may busy ako. Yung mga ganon. May webinar ako. Dapat, mahina yung volume ng TV. Yung mga ganun talaga sa umpisa. But eventually, as you can see, ang ganda na ng office ni Miss Vic ngayon. Si Miss Alvin, ganda na rin ng office. And ang isa pang yun nga, minention kaninang benefits is you can work anywhere. You can bring it, diba? So, if you're on a travel, okay, basta dali mo yung mga equipment mo for working, diba? You want to check emails for 1 to 2 hours, you can do so. Yun ang kagandahan. So, yun, isang perks yun as business owners. Okay? Pero yun nga din, kung gusto nyo po ng ganitong klaseng setup, dapat ready din po kayo sa risk and sa mga challenges. Ayun. Sige. Anything to add, Miss Alfie, bago tayo mag-enjoy? Friday na naman. So, yung iba dyan, lalabas. Sige, enjoy siya. Excited ka na. Yeah, I'm excited. Yung sinasabi ni Miss Vic, no, kung nag-aspire po tayo na mag-start this online freelancing and bookkeeping, okay? So, syempre, dapat meron tayong deep whys, ano yung mga reason natin or purpose kung bakit i-push po natin to, and then focus din po tayo kung saan tayo passionate. Okay, kung passion nyo po is mag-bookkeep, mag-accounting ba, or mag-offer ng CFO services or being a consultant, then go with that. Okay, and then at the same time, focus po tayo. Focus tayo doon sa kung saan yung strength natin. Kung feeling natin na yung pinaka-strength natin ay into CFO services, then go for it. Okay, kasi mas maganda kasi yung you really love what you do, kasi hindi ka madaling mapagod,
or kahit mag-overtime ka lang man, masaya ka pa rin kasi nakatulong ka doon sa mga clients mo. Ayun. And don't forget din, no, in every decision making, huwag nating kalimutan na, yun, magdasal tayo para meron tayong guidance kasi siya yung mas nakakaalam kung ano yung mas mabuti or mas nakakabuti sa atin. Ayan. Okay. Yes. Iba kasi yung kapag grateful ka eh. Alam mo yun? Kahit anong season mo, kapag grateful ka, kakayanin mo. Yun eh. And din nga, sabi kapag nagpapasalamat ka, it's actually an opportunity for God to do that blessing over and over again sa buhay mo. So, masarap po na nagpapasalamat. So, ibinabalik po natin yung glory at honor sa Kanya. So, di ba? Thank you, Lord, for all the blessings. Thank you, Lord, for protection, for the grace, for the healing. Thank you for blessing our business. Sobrang laking bagay nun. Natututo tayong maging mapagpasalamat. And nagsiset din po tayong example sa mga anak natin, sa mga taong nakapaligid sa atin. Diba po? And siguro, isa pa siguro na napakakailangan na bitbitin po natin is yung the spirit of contentment. As a business owner, there will be times po talaga that you'll be tempted to be greedy, to get more, grab this, and be that, be jealous of other success, and all. Pero iba kasi kung alam mo na meron kang contentment. Okay, I have this, I'm happy with this. Kung bibigyan pa ako ng ganito, I'll be, thank you Lord. Pero kung hindi, thank you Lord pa rin. Diba? So, yun yung mga binabantayan din natin as a business owner. Para hindi tayo, kasi minsan kasi yung konting inggit lang, minsan nag-grow yung inggit na yun kasi spirits po kasi yan. So, dapat binabantayan din po natin yung mga ganong klaseng mga attitudes natin. So, ayun. Thank you so much, Miss Vicky, and thank you so much, Miss Alfie. Sobrang salamat po, Miss Vicky, dun sa pag-share niyo ng story at sa pagbibigay niyo po ng oras. Welcome po. Thank you din po. Yan, so, the bookkeeping connoisseur po, no? So, ayan. Connoisseur. Si SGL Maril Vic or Miss Vicky. So, God bless you po. Ayan, sabi Miss Karen, thank you sis Mariel, nakaka-inspire po ang story nyo. And, ayan, si Miss Grace, nakakatuwa si Miss Grace. Sabi niya, mindset is everything, sabi niya. And prayer works, but you have to take action too. Yep. Ito po yan. So, yes po, very inspiring, nakakabuhay ng passion at pasasalamat kay Lord. Salamat po. Ayan si Zaira. So, I guess that's it. Ako, excited na naman po ako for another inspiring story next week. So, stay tuned every Friday. And thank you, Miss Vicky. Pagpalain pa po kayo ng Panginoon. And keep helping more people. Keep Thank you po. what you're doing right now. Thank you po. God bless you. See you next week. Thank you po. Okay, Salamat.